So, gandang gabi po sa lahat. Ako po ay nasa ibang bahay, no? And so tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 65. At bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Yan. Panginoon at dakila sa lahat, maraming salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, na yung biyaya, Panginoon, ng buhay, kalakasan. At nandito naman po kami, Panginoon, sa panibagong pag-aaral, ang pagkakataon na yung binigay sa amin, upang kami matuto, Panginoon, naway ang mga kapatid na nasa online ay makasama namin sa pag-aaral na to at ikaw po ang manguna sa gawain ito, Panginoon, at ikaw ang may taas at mapapuri at maparangalan. Sa iyo lamang po alat at mapapuri at parangal. In Jesus' name, Amen. Yan. First honor. Yeah, so maraming salamat. Pastor Landing. Nandito po sa bahay ni Pastor Dom, no? Binisita ko yung pastor ko kasi namimiss ko na eh. Yan, so, kagahapon nga po natalakay natin ang verses 21 to 22. Tumutukoy nga po ito dun sa sa kasaganahan. Siyempre yung kapayapaan na mararanasan ng lingkod ng bayan ng Diyos, no? At sinabi sa verse 21, magtatayo sila ng mga tahan ng kanilang titirhan. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani. Sa verse 22 naman, hindi tulad noong una sa bahay na ginaway iba ang tumira. Sa tanim na halamay iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, haba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Magandang gabi, princess. So makikita po natin sa dalawang talatang ito, tumutukoy po ito doon sa magiging yung mararanasan, no? Yung na contrast or kaibahan doon sa yung naging pamumuhay nila before sa magiging buhay nila o mararanasan nila valedictorian na po. Gandang gabi, Brother Edgar. Yan. So, yun po, no, ito'y tumutukoy sa biyaya ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod, na ito ay kanilang wala nang agaw, no? Wala nang mga tension, wala nang mga sasakop o kukuha or sasamsam, no, ng kanilang mga pinaghirapan, especially nga yung pagtatayo ng bahay, yung sa kanilang aanihin, at tatalakay din dito sa verse 22, no, yung tulad ng punong kahoy na sila ay mahaba, no, tahaba ang kanilang buhay. So ito ay tumutukoy siyempre sa buhay na walang hanggan, no? At ito yung mas binibigyan diin sa John 10:10, no, na buhay na kasi nga dati, no, yung kanilang naranasan nung sila ay nasakop, nabihag, ay nakita natin yung kanilang mga lupain, yung kanilang mga pananim ay maraming may kumukuha, no, may kumbaga dito ay may nanakop or nagsamsam. Dito pinapakita sa dalawang talatang ito ngayon na hindi na ganon, no, yung mararanasan ng kanyang bayan, kundi tanging sila na, no, wala nang any takot o worries, no, ang kanilang mararanasan sa panahon na yon, no. Yan, so ito ay patuloy na nagpapaalaala sa bawat isa sa atin ng pagtitiwala sa Panginoon, no, na ito ay tanging secured, no. Andun yung security yan, in a fruitful life. So yun po yung title natin kahapon, at dun pa lang po, no, kasiguraduhan, tiyak, guaranteed na wala nang ibang aagaw nun, kundi mismong lang, no, sa kanila na, sa bayan ng Diyos, yung lahat ng merong biyaya na meron sila. Yan, so yes, 14:2 ng John. Salamat, Brother Edgar.
Yeah, sa ating talata ngayon, no, 23-24, ay sinabi dito, anumang gawaing paghihirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. So, generation, no? At nakita natin yung pagpapala na gagawin ng Panginoon dito, no? At ito ay tinitiyak sa mga mananampalataya na sa ganap na sa kaharian ng Diyos ay inaasahan na ang bawat pangangailangan ay nandun, no? Yung biyaya ng Panginoon sa kanila. At nandito yung pangako ng Panginoon na tila hindi wala na o anumang gagawing paghirapan ay magbubunga, no, nothing in vain, no, baga yung pinagpaguran o ano man yung nagawa noon ay magbubunga. Ito yung resulta, no, ito yung naging resulta ng kanilang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. So itong pangako na to, no, nandun yung pangako ng layunin, seguridad, at pagpapala para sa bayan ng Diyos. Pinapayag po ng talatang ito, yung kanilang trabaho, kanilang pagsisikap, ay hindi masasayang. At ang kanilang mga anak ay hindi maharap sa isang kinabukasan ng kawalan na pag-asa o kasawian. Salip, mamumuhay sila bilang isang bayan sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Kasama ang kanilang mga inapo na nakikibahagi rin sa biyayang ito, no? Yung biyayang ito na tumutukoy nga po doon sa kanilang pamumuhay na yung pinaghirapan, tulad ng nabanggit natin dati, no, yung datos, no, nakalista, no, yung lahat ng mga lahat ng mga ginawa ng mga lingkod ng tao ng Diyos ay nakatala, no, sa ng Panginoon. At dito ay ito ay magreresulta ng bunga na generational, no, at damay yung siyempre yung mga susunod na lahi. Yan, at ito ay makikita natin yung nais ay ipakita dito ng Panginoon na yung walang patid na pagpapala ng tipan. Yan, so nandun yung generational, yung mga susunod na lahi, mga inapo, na nandun yung pagtiyak na ang mga mananampalataya ay hindi masasaya yung kanilang ginawa, no? So, ang bawat henerasyon ay mabubuhay sa ilalim ng kanyang magiliw o sa kanyang presensya. Yan, so napaka gandang pangako po ng Panginoon para sa kanyang mga tapat na lingkod. So, ito nga po ay isang propesiya na nangyayari, no? At nandoon yung katatagan, yung kasaganahan na mararanasan nila. So, hindi nating in vain or hindi masasayang ang pagpapagod. So, yung ating mga ginagawa na pagsunod, yung ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagsunod yung pamumuhay sa kanyang kalooban, ano man ang sitwasyon, anong hirap, anong kabigatan naman na naranasan natin, yan po ay hindi masasayang, no? Hindi po yan mababaliwala. Yan ang pinaka dyan, no? Tulad ng mga naging tapat sa Panginoon dito sa bahagi ito ng Isaiah, na sinasabing sila ay tiyak na magbubunga. So tulad din ng ating ginagawang pamumuhay, no, yung pagsunod natin sa Panginoon ay hindi mababaliwala. No, nandun yung value, no? Yung valuing of work na nandun po no, makita natin na hindi ito parang hindi pinapansin ng Panginoon. Alam ng Panginoon yan. So,
it's not ano no, yung palagi nating sinasabi na yung pagpapagod mo, yung pagpapagal ay hindi masasayang dahil nakikita ng Panginoon yung ginagawa mo dito sa lupa. So ito nga po ay kasaysayan ng Israel na madalas na nakakaranas nga po ng paghihirap, no? Pero yun nga, yung paghihirap nilang naranasan ay magbubunga dahil naging tapat sila sa Panginoon at sila ay nanatili na nagtitiwala dito. So, ang mga bunga na paghihimagsik laban sa Diyos ay nag-iiwan naman siyempre ng maraming ng matinding kabigatan o kaparusahan na naghihintay sa mga taong hindi naging tapat sa Kanya. Ayan, so, ang talatang ito ay patuloy na nagpapakita pinapakita ng yung sulyap, no? Sulyap ng buhay na kasama ang Panginoon. So ito ay parang pinapasilip sa atin, no? Mga nag-aaral na mga mananampalataya na nandoon yung pangako ng Panginoon, no? Yung fruitful labor na nakikita natin sa mga pahayag, mga nakaraang talata, no? Naalala natin na yung pagpapala, kasaganahan, kapayapaan na pangako ng Panginoon ay mararanasan, no? Kapag siya ay ito nga yung sa bagong Jerusalem at siyempre yung sa dulong panahon, no? Nandoon yung pabor ng Panginoon sa kanyang mga tapat na lingkod. At dito, yung paghihirap, nothing in vain. So, sa madaling salita po, no, nakatala. Alam ng Panginoon, kamisado niya yan. No? Kaya, yung iniisip mo pa lang na parang hindi naman napapansin yung pinaghihirapan ko o yung ginagawa ko, para wala nakaka-appreciate sa akin, no? Tandaan po natin, hindi man tayo ma-appreciate ng mga tao, pero ang Diyos, nandiyan po, nan po ay appreciated by the Lord. Kaya wag nating isipin na walang kwenta yung ginagawa natin. Lahat po yan as binabalyo ng Panginoon. So, ayan po, no? At isang patuloy na pag-aaral natin, itong ginagawa natin, no? Bayan, nakakapagod naman yan araw-araw, tapos hindi ba kayo nagsasawa. So, ito ay meron pong bunga, no? Lahat ng ginagawa natin, pagsunod at yung tayo ay dumaraan sa mga kabigatan, no? Sa pagsunod natin sa Panginoon, yan po ay mayroong resulta. Siyempre, yung tinutukoy po dito, siyempre, yung kasama natin ang Panginoon at yung mga pangako niya sa kanyang bayan. Okay, sa mas malawak na kahulugan at talatang ito ay maaaring ilapat sa buhay at pang-una ng mga mananampalataya sa hinaharap na kaharian ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa pag-asa ng isang hinaharap kung saan mararanasan ng bayan ng Diyos ang kabuuan ng kanyang mga pagpapala at mamumuhay sa isang estado ng kapayapaan at kasaganahan. So, andun yung yung word na wala nang mararamdaman na namang negative, no? Negative or yung naging kabigatan, hindi na mararamdaman yon, no? Kasi nagresulta na ng walang katapusang kasaganaan. So, ito po yung ating tingnan palagi, no? Itong bahaging ito na pangako ng Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Marami ang bumibigay, marami ang parang napanghihinaan ng loob, no? Pero yun nga po, lahat ng mga nangyayari sa atin na naka-align sa kalooban ng Panginoon, ito po ay hindi mababaliwala. Ito po ay
ano po ito ng Panginoon, no? Value niya to, iba-value niya to. So, yun po, no? Dito sa mga talatang ito, binibigyan ng Diyos ng kahulugan ng paggawa, no? So, lahat ng ating ginagawa na ayon sa Kanya, na tumutungkol sa Kanya at nagbibigay ng karangalan sa Kanya, ano man ang sitwasyon, no? Ano man ang hirap nito, ito ay meron laging bunga, no? May mga mabubuting resulta. Yan. So, ang pagpapala ng pamana ng henerasyon, ito nga po ay hindi lamang umaabot sa mga individual, kundi sa mga susunod pang mga lahi o mga inapo, no? Yun ang term doon. Na mas magbinibigyan diin ng katapatan sa mga sumusunod na henerasyon. Siyempre, yung tapat na lingkod ay nandun po, no? Abot henerasyon sa susunod namang henerasyon. So, security, siyempre seguridad sa presensya ng Diyos. At ito po, no, ito yung nakatakdang ang pangako na ang mga anak ng Diyos ay hindi nakatakdang mapunta sa kasawian. Ito po ay mas sumasalamin sa kapayapaan at seguridad na tinutukoy dito sa talatang ito. Siyempre, namumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. No? Yan. So, sa Genesis 12:2-3, ang pangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay magiging isang pagpapala sa lahat ng mga bansa. So, maalala naman natin na ito ay nangyari, no? Pangako ng Panginoon kay Abraham. Deuteronomio 28:11-13, ang mga pagpapala para sa pagsunod ay kinabibilangan ng mabungang paggawa at isang ligtas na kinabukasan. So, yung ginagawa natin ngayon, siguro marahil ay hindi na pa natin nakikita, no, yung bunga o resulta. Pero again, tandaan natin, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos at alam, ito ay nakikita niya sa atin yung puso natin, no? Na ito, habang ginagawa natin ito ay alam niya, nakikita niya na ito ay ayon sa kalooban niya. Ayan, so, tandaan sa ating panahon ngayon, no, ano man ang ginagawa natin, sakripisyo or nandun yung mga hirap, makikita natin sa talatang ito na ang pagsisikap, maging sa trabaho, ministeryo o buhay at pamilya, ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ito kapag ang mga ito ay nakaugat sa layunin ng Diyos, no? Yung naka-align doon sa kanyang plano, sa kanyang kalooban. At tandaan naman natin, no, lahat ng hindi konekta o lahat ng desisyon na malayo sa Panginoon o hindi natin dinulog, syempre ito po ay walang katagumpayan, no? Subalit lahat ng ginagawa natin na naayon sa kanyang kalooban ay nandun ang kasiguraduhan na mayroong bunga, no? Mayroong resulta. Kaya what you sow, you reap, no? Ano man yung tinanim, ay ito yung aanihin mo. Kung itinanim mo ay kasamaan, syempre ang kantungan nito, diba, kapahamakan. Pero ang tinanim mo ay ayon sa kalooban ng Panginoon, syempre kabutihan, ay ito rin ang aanihin, no, mo doon sa presensya, sa piling ng Panginoon. Kaya tayo ay inaalok ng talatang ito ng pag-asa na ang Diyos ay nagdadala ng pangmatagalang kahulugan sa paggawa at tinitiyak ang kinabukasan para sa kanyang bayan at kanilang mga inapo, no? Security. Doon yung no? So, yung blessing, no? Blessing para sa buhay o for the life for His people, no? Magandang gabi, Sister Irene. Yan. So, hinihikayat din ng talatang ito tayo na patuloy na mamuhay ng tapat
tulad ng mga taong ito, no? Sila ay nanatiling tapat, nanatiling titiwala sa Panginoon, at alam na ang kanyang mga pagpapala ay umaabot ng higit pa sa kanilang sariling buhay hanggang sa mga susunod na henerasyon. Palagi natin makikita yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang lingkod, na hindi siya nagpabaya, no? Hindi niya hinayaan ang kanyang bayan na ito ay mapunta, no, sa kapahamakan. At dito pinapakita ng talatang ito ang pagpapala ng Diyos na hindi po limitado lamang, no? Hindi siya limited sa mga individual, kundi ito ay abot sa mga susunod pang saling lahi, na nandun po yung kanyang pangangalaga, nandun yung katapatan, at syempre ang pag-ibig niya sa kanyang bayan ay pang walang hanggan, no? Yan. At tandaan na ang Panginoong Hesus, siya yung naging katuparan sa pangakong ito, no? Inilapit niya, dahil sa kanyang ginawa, muling nakalapit ang tao sa Panginoon. Dahil sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, ay nandoon, no? Binigyan ng kahulugan ng Panginoong Hesus ang lahat ng ito. So, habang ang mga mananampalataya ay gumagawa para sa kanyang kaharian, binibigyan niya ng kahulugan ang paggawa. Habang ang mga mananampalataya ay gumagawa para sa kanyang kaharian. 1 Corinthians 15 verse 58. At tinitiyak na ang kanilang mga pagsisikap ay nagbubunga ng walang hanggang bunga. So, lahat may kabuluhan, no? Ang ating ginagawa dito sa mundo, dito sa lupa. Basta ito ay nakaagat, nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kay Kristo, ang pagpapalang pinangako sa talatang ito ay natutupad habang ibinabalik niya ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, nagdadala ng pag-asa at seguridad sa mga pamilya at komunidad. Acts 2 verses 39. Kaya, sa pagtatapos po ng talatang ito, titingnan natin mabuti, no? Ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan, na yung naranasan ng mga to sa kabila ng pagsunod, sa kabila ng pagtugon, no, sa layunin ng Panginoon, lahat ng yan ay may bunga sa dulo, no? Yan, kaya isang makapangyarihang palaala na katapatan ng Diyos na magdala ng layunin, seguridad at pagpapala sa kanyang mga tao. Para sa mga mananampalataya, ito ay nagtuturo ng ganap na katuparan ng mga pangakong ito kay Jesucristo. So, yan po, no? Walang masasayang, lahat may kabuluhan, basta ito po ay nakaayon siyempre sa kalooban ng Panginoon. So, yung buhay, hindi lamang doon sa unang henerasyon, kundi magbubunga, no, hanggang sa mga susunod pang lahi. Ayan. Medyo na ano lang po, no. Ayan. So, verse 24, ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay akin diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Sabi po, no, doon pa lang po makikita na natin na ito yung hindi mo pa sinasambit, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. So, siyempre, He is the all-knowing God, omniscient, no? At ito ay nandun yung lalim or yung matalik na relationship, no? Yan, kaya nandun yung pangangalaga ng Panginoon sa pagtugon niya sa pangangailangan ng kanyang bayan. So, sa pangakong ito, tinitiyak ng Diyos na sasagutin niya ang mga panalangin bago pa man ito bigkasin at diringgin ang kanyang mga bayan habang sila ay nananalangin. Ito ay tumutukoy sa isang ugnayan na nakapakalapit at agaran, kaya walang
pagkaantala sa atensyon o pagkilos ng Diyos. Andun yung pabor, no, na alam ng Panginoon na pangangailangan ng kanyang bayan. That's why, yung tila hindi pa ito nananalangin o hindi pa humingi, ay binibigay na niya. At dito natin makikita yung lalim ng pangangalaga ng Diyos, yung pagiging tapat niya sa kanyang bayan, nang walang antala, no? Ibig sabihin, walang delay, advance. At talagang ito yung mas lalong makikita natin yung kanyang pag-ibig, pagmamahal sa mga tao. So, inilalarawan ng talatang ito ang perpektong pagkakasundo na iiral sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sa mga bagong langit at bagong lupa, sinasalamin nito ang kawalang hanggan ng Diyos. Alam niya ang ating mga pangangailangan kahit bago pa natin ito ipahayag. No? Hindi mo pa binabanggit, hindi mo pa dinudulog. Alam na niya, bago mo pa lang bigkasin, alam na niya kabuuhan ang iyong ipapanalangin. So, ganun po ang Panginoon. At ganun din, at ang kanyang kasabikan na maglaan para sa kanyang bayan. Provision, yan, talagang provided. No? Hindi pa, kumbaga parang naka-ready na. Hindi ka ba nagsisimula, nandyan na. No? So, ganun po ang biyaya ng Panginoon na mararanasan siyempre ng kanyang mga lingkod dito sa bagong lupa at bagong langit. Yan. So, isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ang ideya ng pagtitiwala sa paglalaan ng Diyos at pag-asa sa kanyang napapanahong tugon sa ating mga pangangailangan. Ipinapahiwatig nito na ang Diyos ay lubos na nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanyang bayan. So, sa ating sitwasyon, kahit ngayon, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, aspetong pinansyal, aspetong physical, at dito natin makikita na walang naililihim sa Panginoon. Alam niya, pero siyempre, kapag nananalangin ka, hindi naman pwedeng sabihin, alam na ng Diyos. Hindi. Siyempre, ang Panginoon is hindi naman po siya transactional, kundi siya relation sa relation. Kailangan nating mula sa atin magmula. Mula sa atin magsimula yung pagbabahagi. Although alam niya, dito natin makikita na yung lalim ng relasyon ng tao sa Panginoon. At pinapahiwatig ng talata ito na ang lubos na nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanyang bayan. Hindi lamang niya kayang asahan ang mga ito, kundi kayang ilaan din ang mga ito bago pa man ito maipahayag. Na kumbaga nandyan na po yung blessing ng Panginoon, nandyan na yung biyaya, yung provision niya. Ibibigay na lang niya. At siyempre, nandun po yung ating pagiging tapat sa Panginoon. And so, hinihikayat din ito na ang mga mananampalataya na magkaroon ng pananampalataya at pagtiwala sa kakayahan ng Diyos na sagutin ang anumang panalangin at anumang petisyon, kahit na bago pa man ito masabi o maipahayag. So, dito mas lalong bibigay diin sa pagiging all-knowing ng Panginoon. At syempre yung kanyang katapatan at yung kanyang pagiging provider. Yan. So, isang pahayag na makikita natin sa talatang ito na ang dalangin nila kahit hindi pa tapos. Yun po yung yun po yung pinaka titingnan talaga natin na katangian ng Panginoon na walang hindi nalalaman. Ayan, so sa ating mga mananampalataya, ito ay isang paalaala, isang
nagsisilbing pinagmumula ng ginhawa at paghihikayat na dahil pinagtitibay po nito ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan at ang kakayahan niya na yun nga po ibigay, sagutin, ilaan ang mga pangangailangan o yung mga nasa panalangin ng kanyang bayan. So sakto po lagi sa title yung nga po blessed in for life for his people. Nandun lagi yung biyaya ng Panginoon at isang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa mapagkawang-gawang pangangalaga ng Diyos. Masigit nating pagkatiwalaan na ang Panginoon po ay never siyang nagkulang. His grace is sufficient, at palagi niyang pinapaalala sa atin na yung ating pamumuhay ngayon, anuman ang sitwasyon, alam niya kung ano yung ating pangangailangan. At doon po, mas lalo nagbibigay diin sa talatang ito ang katangian ng Panginoon bilang Diyos na kaya niyang ibigay, binibigay niya lahat ng pangangailangan ng tao. Sa pamamagitan ng mga tema, konteksto at simbolismo nito, pinapayag nito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa providensya ng Diyos or provision, providence yan. Ang kanyang mga pangako ng pagpapanumbalik at ang kanyang mga katangian ng walang hanggang kaalaman at kapangyarihan ay mayroon itong walang hanggang kahalagahan para sa mga mananampalataya. Nagpapaalala ito sa kanila ng walang hanggang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos. Hinihikaya tayong lumapit sa Diyos ng may kumpiyansa at pananampalataya. So ito po yung buhay ng isang lingkod, Nandun yung kumpiyansa na tumawag sa Panginoon, siyempre na mayroong lalim na pananampalataya. So sa talatang ito, makikita natin, He is the all-knowing God. Alam niya yung pangangailangan ng tao niya, ng likod niya, at ito ay ibinigay na niya bago pa ito hingin. At nandun po yung dapat na palagi ang paglapit sa Diyos, always rely on God, na pinapakita ng talatang ito ng yung pagiging malapit at pagiging handa ng Diyos upang ibigay ang mga pangangailangan ng kanyang bayan. So isang naibalik na relasyon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, siya yung naging katuparan, naging dahilan kung bakit tayo nakalapit. Ang mga tao ay nakalapit muli sa Panginoon. At syempre, isang paalaala ng tunay na kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang katapatan, walang hanggang pagmamahal, upang sa pagbibiyaya, sa biyaya at sa paglalaan niya na pangangailangan ng kanyang bayan ay in advance. Yan. So, sa awit 139 verse 4, bago pa man magkaroon ng salita ang aking dila, Panginoon, lubos mo itong nalalaman. So, doon pa lang po, isang pagtukoy sa kaalaman ng Diyos. Hindi pa nagsasalita, ay alam na niya yung babanggitin. Mateo 6:8, itinuturo ni Jesus na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man natin siya hingin. So, dito mas lalo nagbibigay ito ng ng confirmation na He is the all-knowing God. Yan, Jeremiah 33:3, inaayaya ng Diyos ang kanyang bayan na tumawag sa kanya, nangangakong sasagot at maghahayag ng mga dakilang bagay. At sa Revelation o Pahayag 21 verse 3 and 4, isang pangitain ng bagong paglikha na kung saan ang Diyos ay nananahan kasama ng kanyang bayan at inaalis ang lahat ng hadlang
sa kanilang relasyon. Naalis lahat ng negatibo, no? Sa kanilang sa kanilang relasyon. So tayo na mayroong patuloy na pananampalataya sa Panginoon, no? Tayo ba, pag nananalangin ba tayo, ano yung ating inuuna, no? Humihingi ba agad tayo, o tayo ba ay nagpapasalamat o nagpupuri sa Panginoon? So bilang mga mananampalataya, dahil tayo ay nauunawaan natin kung ano yung sinasabi sa talatang ito, mahalaga na makita natin na nandun tayo sa pagdepende o doon sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ito ay isang paalaala ng pagiging maasikaso at pangangalaga ng Diyos. Tinitiyak nito na sa mga mananampalataya na dinidinig ng Diyos ang lahat ng kanilang mga panalangin. Siyempre, nandun yung laging kasama, no? Kasangkot or kabilang palagi. Hindi nawawala ang Panginoon sa bawat sitwasyon, no, ng kanilang buhay, ng ating buhay. Kaya nandun yung pangangailangan ng tao na kahit hindi pa nasasabi ay alam na niya. So doon pa lang po, no, isang biyaya po mula sa Panginoon. Kaya nga minsan may mga prayer tayo na unexpected talaga, no, na hindi pa natin na papanalangin ay dumarating na. Yan. So, hindi kahit na talatang ito na tayo ay patuloy na lumapit ng may kumpiyansa. So, ito po yung pagpapakita lalo ng tunay na relasyon sa Panginoon, no? Confident ka na lumapit sa Kanya, manalangin, humiling, at nandun yung katuparan, no, ng pagtugon ng Panginoon. Yan, so tandaan ang Panginoon ay laging kasangkot, no? Nandun yung kanyang aktibong pagkilos sa bawat lingkod sa bawat tao, no? Na lalo na ito ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Na kung saan ang mga tao ay maaaring magtiwala upang matugunan ng Panginoon ang kanilang pangangailangan ng walang pagkaantala. So, yung kanilang dasal, yung kanilang panalangin ay alam na ng Panginoon. So, mas lalo ito nagbibigay sa atin ng ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Parang yung bago mo palang sambitin, bago mo palang sabihin, alam na niya kailangan mo lang maging tapat sa Kanya, no? Pero yung pagiging provision ng Panginoon is nandiyan na po, naka-ready na po, no? So, ang maagap na pagtugon ng Diyos, ang pagsagot bago sila tumawag, ay nagpapakita ng Kanyang malalim na pangangalaga at atensyon sa Kanyang bayan. Ito ay siyempre naglalarawan bilang isang mapagmahal na Diyos. Mapagmahal na Ama na nalulugod sa paglalaan para sa Kanyang mga anak at pag-alis ng mga hadlang na humahadlang sa kanilang relasyon sa Kanya. Tandaan, ang Panginoong Hesus ay kailanman siya ang naging dahilan kung paano tayo nakalapit muli sa Panginoon. So, makita na kanyang sakripisyo, ang hadlang ng kasalanan ay naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa Diyos. Pero ito ay natapos na niya. Naalis na niya. Inalis na niya, napagtagumpayan na niya. At ito ay nagpapahintulot ng lumapit sa Diyos. Nagpapahintulot na sa mga mananampalatayang lumapit sa Panginoon. So, sa pagtatapos po ng talatang ito, sa ating sa ating pag-aaral, ito ay isang mapangyarihang paalaala, pag-ibig at atensyon na nandun lagi yung pagnanais ng Panginoon na maging malapit, no? Malapit ang Kanyang bayan sa Kanya. At ito ay mas nagbibigay diin sa malalim na relasyon, matalik na pagsasama
ng mananampalataya at ng Panginoon. So, tinuturo nito ang pag-asang matatagpuan ng kay Jesus na siyang nagsakatuparan ng pangakong ito. So, mga kapatid, maging tapat lang tayo. Kasi alam ng Panginoon yung tunay nating pangangailangan. Siyempre, number 1 is yung ating patuloy na pagtitiwala sa Kanya. At ito po ay alam na ng Diyos yung ating pangangailangan. He is omniscient. So, yun lang po muna mga kapatid. Doon po natin tinatapos ang ating pag-aaral. Bukas po ay ang huling talata at verse 25 ng Isaiah 65 at ating nire-recap ang buong kabanata bukas. So, yun po mga kapatid. Tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na biyaya mo, sa provision mo, Panginoon, sa araw-araw. Hindi mo man namin ito nababanggit sa iyo, Panginoon. Alam mo na kung ano yung aming pangangailangan, especially financial, material, spiritual, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pag-aaral na ito. Kami ay patuloy na lumalago, natututo at naunawaan ang iyong mga mensahe, Panginoon. Na kami ay namumuhay sa iyong presensya. Tubayan niyo po ang aming pagpapahinga ngayong araw na to. Kami patuloy mo samahan bukas. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Sa iyo lamang po ang lahat ng papulit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, si Irene, Brother Edgar, Pastor Landing, Princess, siyempre si Pastor Dom, nakasama ko dito sa kanyang bahay. Tayo po ay magsama-sama muli sa huling talata bukas, alas 8 po, no? Yan, tayo po ay magsama-sama. Maraming salamat po. Glory to God. And God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.